Adventure bike naman tayo mga kamanibela. Dahil for this episode, makikita natin in action ang mid-size adventure bike na Husqvarna Norden 901 at ang GS310 ng BMW. So sit tight and strap your helmets dahil dadalhin namin kayo sa another adventure ride dito sa Manibela. Kung adventure ang pag-uusapan, hindi magpapuli itong ating guest rider for this episode. Gaya ko, hobby niya rin ang pagmumotor hanggang sa ginawa niyang content sa kanyang mga social media platform. At bukod sa pagiging motovlogger, itong ating guest ay isa rin pong coach and entrepreneur. Kilalanin po natin ang ating guest na si Sir Carlos Salonga or Carlos Salonga Show sa kanyang mga social media platform. Hello, Sir, kumusta? Finally, nag-meet din tayo. Naman, maraming salamat din sa pag-imbita. Uy, salamat at umaten ka sa aming interview ngayon. Siyempre naman, ikaw ba naman? Siyempre, idol na idol kita. Dala mo po yung napakagandang balita ko. Bago lang tong motor mo eh. Yes, actually 1 week pa lang to sa akin. Okay. So, Sir Carl, bago tayo madako sa ating motor, pwede ko bang may tanong, ano ba yung dahilan kung bakit ka nag-motovlog? So ano ba yung mga madalas mong kino-content? Sige, actually, kwento ko lang sa'yo, Boss Reed, no? Nag-start kasi talaga ako mag-vlog nung nag-start ako mag-motor. So I started scooters nung bata-bata pa ako. But ang pinakauna kong naging big bike nun, which is the Himalayan 2022, nag-start ako na talaga from zero knowledge. So nagpaturo ako sa Motor Glide Training Center. Doon ako nag-start and binlog ko na yung journey ko sa pagmamotor from that point on. So, syempre sa araw-araw, syempre minsan napapagod tayo, naulanan tayo, syempre napapagod tayo dyan. No? Minsan nagkakasakit tayo dahil sa iba-ibang weather. No? So, ano naman yung nagpupush sa atin para patuloy pa rin tayo nagmomotovlog? Kasi minsan, di ba, nawawalan na tayo ng gana. Minsan nakakawala. Kumbaga, nauubusan ka rin eh. Oo, nauubusan ka rin. Pero para sa akin kasi, naging hobby ko na lang din yung pagbablog. Tapos, sa akin, nagbablog ako because of, kumbaga, parang meron akong babalikan. Kumbaga, memories para sa akin. So, sa dami ng na-experience mo, dami ng nagamit mong motor. So, kayo ba, Sir Carl, ay nag-o-off-road din ba? Ay, oo. Actually, pagdating sa pagbibig bike, ang pinakagustong sa category ng pagbibig bike is the off-road. So, doon talaga ako nag-e-enjoy. Kaya yung pinakauna kong bike, tsaka itong pangalawang bike ko is adventure bike. Kasi gusto ko nasa off-road ako. Mas na-enjoy ko siya versus nasa kalsada. Kaya pala itong Norden 901 ang napili ko. Second bike. Yes. So upgrade lang siya doon. Kasi nung first bike ko is 400cc. Okay. Now this is a 900cc bike na. So bakit ba ito yung... Siyempre, di ba galing ka na sa isa pang bike? So ano yung nag-decide sa'yo na ito na lang? Okay. So actually, after 2 years ko siyang gamitin, yung first bike ko, nag-decide ako na mag-upgrade na kasi this Norden is actually adventure ready as well. So, kung makikita mo siya, bagay din siya sa height ko kasi tayo medyo tangkad mo. Matangkad tayo, mag-height tayo. Wag tayo, ikaw lang. Parang magkasing height lang tayo. Pero para sa akin kasi, parang mas bagay sa akin if it's pag mas malaking bike. And pangalawa doon is, ang adventure bikes kasi talagang malalaki and etong Norden is adventure ready. So, bukod sa nilagyan ko na siya ng crash guard and skid plate, so ready na siya kahit saan mo siya dalhin. So, meron na siyang mga safety features, modes na maganda sa off-road, ganun. Ayan ang kagandahan din nito is marami siyang modes. So, may street mode siya, may rain mode, merong off-road, and then we have the explorer mode, which is hindi ko pa na-explore actually kasi 1 week pa lang sa akin tong bike ko. But napanood kasi mga reviews niya is ang Norden is actually perfect for adventure talaga. Okay. Kaya pala ito yung nakuha mo. At least dual purpose siya. Pang road, pang off-road. Actually, dual sport na talaga siya. Kasi ako, most likely, nasa kalsada pa rin naman ako. Pero yung hilig ko kasi talaga is
off-road. Okay. So perfect bike for me. Alam nyo ba mga kamanibela, itong Husqvarna ay isang Swedish motorcycle brand na in-establish noong 1903. Grabe, ang tagal na pala. Kaya Husqvarna dahil based ito sa isang town sa Sweden na ang tawag ay Husqvarna. Alright. At over the year, isa ito sa mga brands na nakilalang producers ng iba't ibang range of motorcycles. Nasabi mo kanina, Sir Carl, dahil matangkad ka, kaya ito yung nakuha mong bike, no? Eh, para sa iba naman, sa tingin mo, bukod sa'yo, ano pa yung mga katangian ng isang tao na bagay sa kanya itong motor? Actually, itong adventure bike naman is for everyone. Kasi ang nagkukulang lang naman sa atin is the skills, not the height. Kumbaga, kapag gusto mong adventure talaga, pwede ka pa rin naman kahit siguro hindi ka kahit hindi siguro nabiyayaan ng magandang height. Oo. Pwede ka pa rin naman ito. Basta equip ka ng skills to use it, tsaka to use it sa off-road. At kaya naman nandito tayo sa Motor Glide Training Center. Tayo? Yan. Marami namang schools din na pwedeng magturo, and we're fortunate na nandito tayo sa Motor Glide Training Center para maturuan din and mabigyan ng konting tips ni Coach Clyde, of course. So ito ay 901cc. Actually, yung displacement niya is based on dun sa KTM na 890. So parehas siya ng displacement, which is 890. Eh, magkano naman ito sa price ngayon? Right now, ang SRP niya sa Philippines is 950,000. Okay. So, hindi naman siya nagkakalayo sa mga middleweight adventure bikes. Right, Sir Carl, para sa last request, baka naman pwedeng magpa-soundcheck dyan. Ay, oo naman, Yun. siyempre. Oh. Soundcheck natin. Stock lang ba? Yung Stock lang to, wala pang napalitan Okay. dito. sound check. Dinadasalan ba yan? Pwede rin. Kaya na first gear. Wow! Yan. So, wala pang pinalitan na exhaust dito. Oh, ready ka na? Yes! Grabe, kung hinato mo to sa highway, nakakatakot din pala yung tunog niya. Well, actually compared sa ibang bikes like the naked bikes and other bikes, medyo tahimik pa nga siya kung tutuusin. Kasi when it comes to adventure bikes, kapag hindi mo siya talaga pinalitan ng exhaust, tahimik lang talaga siya. Alright, i-ride na natin ang Norden 901. First time to. At bagong bago yung motor. Ang taas niya, 5'7" ako, so tip 2 ako ngayon. And then, yun. Wow, naka off-road mode siya, oh. Pero pag ni-ride mo na, ang gaan niya, oh. Oo nga, magaan nga siya, oh. Pag nilidi ko, mabait yung motor. Diba? Tapos ang liksi. Nakakatakot kasi i-ramp pa dyan, eh, no? Pero about naman sa suspension, no? Upo ako ngayon dito sa lubak na kalsada. Maganda yung bounce, no? Hindi kanya pinipitik pabalik. Maganda yung absorption ng shocks. So hindi ka tumatalsik o ina-absorb lang niya. Tapos yung gulong niya, off-road ready ka agad siya. And kahit na nasabi nating off-road ready siya, sabi nga ni Sir Carlo kanina na pwede rin siyang pang road, lalo na meron siyang mga iba't ibang modes. Kaya naman okay lang, di ba?
Pag nakatayo ka, talagang okay siya eh, no? Maganda yung ano, no, yung traction ng gulong, kapit. Tapos pag mag-slide, hindi ka yung parang naiilang. Parang normal lang sa kanya mag-slide ng ganyan, no? Ayan, no? Yung throttle response niya, may konti siyang delay. Hindi kanya bibiglain. Siyempre pagka off-road, di ba, gumaganon-ganon yung manibela, nalulubak tayo. Siyempre, minsan napipihit natin yung throttle, no? Pagdating sa init ng makina, so siyempre kagagamit lang nito ni Sir Carlo, so medyo mainit siya, hindi naman siya nakakapaso, no? Sa body position, aba, di ba, kahit naman anong adventure bike, maganda ang riding posture natin. Hindi nga lang ganun kataas yung manibela niya, medyo pa ganun ng konti yung manibela niya. Pero dahil ride by wire yung kanyang throttle, ang gaan niyang iikot, no? Ang gaan niyang ipihit. Ngayon, no? Parang ang gaan lang niya. Tapos yung tunog niya, no? Ang ganda. Sa brake naman, syempre, i-off natin ang ABS mode. Brake tayo. Oh, ang lakas ng brake. Kahit na madulas, no? Alam naman natin madulas ngayon, no? Kapit. Oh, parang ang gaan, no? Di ba? Ilang beses pala akong umikot gamit itong motor na to. Oh, di ba? Mas nagami ko na siya. Ang ganda ng bounce sa suspension. Ang haba ng travel. Alright, super nakaka-enjoy i-ride dito. Medyo lubak-lubak na dito, tapos madulas, pero parang sanay na ako sa motor. Ang bait ng motor, ang daling i-ride. Kahit na hindi ko alam yung specs niya, hindi ko pa siya napag-aralan, yung basic knowledge lang ng pagra-ride, yung in-apply ko, kaya naman. Enjoy! Super ganda! Grabe! Super komportable gamitin. Ayos, ang ganda nito! Oh, sober! Magaan naman pala siya pagka nararide na. Kasi hindi siya top heavy. Oo nga. Parang ang bait ng... Nasa ilalim yung ano. Ang bait ng motor. Grabe. Very flexible. Ganun, no? Super sulit. Ganda ng bike. Super. Kaya pala ito yung napili mo, Sir Carl. Talaga namang totoo lahat ng sinabi mo. At wala akong alam sa specs niya. Basic knowledge lang ng pagmumotor ang in-apply ko. Nai-ride ko kahit pa paano. Nakita ko nga na nag-gain ka bigla ng confidence nung na-try mo na. Kasi yung una, kinakapa mo pa. Siyempre. Nung mga medyo tumagal ka, nakailang ikot ka, inaano mo na, medyo nag-speed up ka na, tapos umakit ka na ng burol. Oo nga. Confident ka kasi because of the specifications. Sobrang bait ng bike. Maraming salamat sa pagpapairam. Grabe. Alright. Ang ganda ng Husqvarna Northern 901. Alright. Yun, gamit ko naman ang GS310. Ganito yung adventure bike ng mga Skyway Enforcers 310cc. Hala,
magbe-brake. Alright. Power slide. Ito pa. Si Carl. Kailangan talaga dudulas yung likod. Maganda yung bike kasi magaan. Okay. Gayahin lang natin si coach. So yan yung mga basic na tinuturo ni coach. Siyempre kailangan mo yung braking muna at may experience mo yung ano ba feeling na dumudulas yung rear tire sa off-road. Maganda yung ginagawa niya kasi papakita muna niya, i-demo niya sa'yo. Buti na lang at kahit pa paano may experience ako sa pag-trail. Okay, one more, last. Okay. Sa ngayon dahil medyo kakaulan lang, kaya medyo madulas yung lupa dito. Which is good kasi yun naman talaga eh. Kailangan ma-feel natin yung dulas para pag dating sa road, medyo madulas ka ng konti, hindi ka magpapanik. Ngayon talagang mamamaster mo kasi paulit-ulit eh. Diba? Yung pagsasayaw ng rear tire. Kulang, and stop. Hindi ka na gagamit ang front brake? Nasanay ako sa racetrack eh. So iba dito eh. Counter steer siya eh, no? So dito ang pinakamahirap lang yung kailangan hindi ka mamatayan ng engine. Okay, iba naman yung ituturo ni coach. Uy. Hala. Nakakatakot. Yun. Abante ng konti. Yung weight mo ilagay sa tangke para mas lighter ang rear tire. Go. Yun. Yan. Tignan natin si yun. Grabe yung slide, parang action star. Yun lang, namatay. Ay, right. Naku, mahirap yung right. Uy. Okay, yun. Kailangan lang talaga ng practice, no? O, para ma-master mo. Diba? Dito, unlimited yung ikot. Whoop. That's normal. Normal lang yan. Kaya nga may crash guard yung motor eh. Ayun, sakto. Natumba na yung bike. So bike victim muna. Sakto na drive na yung bike. So madedemo ni coach ngayon yung panilip. Itayo yung bike. Okay, thank you Coach Carlo for doing the demo of bike lifting. So maraming salamat. Hindi ako talaga para coach mo din. Tama, tama. First of all, unang gagawin? Self-check. Self-check. Kamay, all good. Okay. Ikot, isang turn sa motor. Buo pa, nandiyan pa yung gulong. Since tatlo tayo, anong gagawin natin? Technique? Call a friend. Okay, pag solo,
pinakamagaan yung heat na ganyan. Yes. So, kung naka first gear, naka-neutral siya, kung may extra kang bandana, tinatalian namin to. Para naka-brake siya. Nakalak na siya. So, kung solo, ito basic sa gear. Ito lock. Yan. So, ipapa-touch muna yung gulong sa yan. Yun. Nakuha na. Ah, ang dali. Okay. Tapos, may transfer. But since marami kami natumba ulit, sorry, Carlo. Binalik ulit. Pinalik ulit, no? Not fair. Mabuhat yun eh. Saan mo lang yun? Nakatayo na eh. Tayo na pala. So, si Carlo ngayon, solo. Okay, solo si Carlo. So, it's nice na may gulong naman si Porto. Abante ng konti pa. Partial lift. Naka-touch na, di ba? Ibig sabihin, ginagalaw, diretso. Lipat manibela para mas magaan naka-right ng konti. And put the side stand. Okay. Okay? Okay, another bike lifting kung medyo malasalasang yung katawan, kayang-kaya ninyo. Hmm. What's up? Sorry Carl, natumba ulit. Ayun. Dahan-dahan naman. Hindi, may rubber naman. So, ang isang lifting technique yung tinatawag natin deadlift. Okay. Yung iba, mostly sa mga bottom weight na motor, mas magaan yung weight niya sa baba. Hmm. So, ang technique gagawin, ayan. Okay. Ah, deadlift. Okay. So, yan, dapat nang salalim. Parang nag-gym oh. Oh, Dapat nag-gym ka dyan. wala. Oh, si Carlo ulit. Gym's copy lang. Deadlift. Wala akong kinalaman dyan. Di ko tinumbayan ah. Nakita si Carlo ng worth 20 to 25,000 na skid plate. Napaka-tough. Anong lift, coach? Deadlift. Anong deadlift? Basic lang. Basic. First technique lang. Okay, go. Okay, first time kong gagawin to. And then, Put flat together. Abante ng konti. Okay. Not too close. Yan. tapos, Partial lift. Ang magpupush yung puwet mo ha. coach, ang bigat, coach. Mo yung tulak mo ng puwet. Okay. Yan. Okay, go. Go. Heads up. Ang galing. Palakpakan naman natin. Coach, para tutumba sa kabila. Parang sa kabila naman tutumba, coach. Okay lang? Pag sa kabila, mas madali kasi merong side stand. Turn your handlebar to the right para mas maganya. Yun. Side stand po. Okay. Sa right side. First gear. Side stand and lift it all the way. Okay. May tutukod sa kanya na side stand. Tama. Carlo, maraming salamat sa demo. Yep. Hindi na alam kung matumba. Ah, parang walang nangyari. Wala namang gas-gas eh. Okay, safe naman, safe. Stop! Good job! Okay, go! Go! Heads up! Ang galing!